Tapos kami, kunakudot sa doktor. Parang nabawasan yung nararamdaman ni Pauline na sobrang pag-aalala niya sa akin. Sinabi ko sa kanya na, sige, okay na ako, kaya ko na. Kasi nag-aalala siya talaga na hindi ko makaya yung nararamdaman ko. Nahihirapan din si Pauline na sa ospital. Nagbabantay sa akin. Nag-iisip, hindi ko alam. Na, parang siya yung nahihirapan, parang siya yung may sakit. Pero nakikita ko sa kanya yung pag-aalala niya, yung pagsakripisyo niya, pagbabantay niya sa akin. Naawa ko sa kanya kasi mag-isa lang siya. Tapos uwi siya sa bahay, kukuha siya ng pinsan ko. Nagpadala ko ng pinsan, nakakalimutan niya pa yung pinsan ko, hindi niya alam kung anong dadalhin niya. Nung magbibihis na ako, sabi ko, asan na yung damit ko? Sabi niya, hindi ko nadala, bakit? Sabi ko, bakit hindi ko nadala? Di ba kasi binili ko pa sa'yo na yun ang dadalhin mo? Nawa ko kasi parang nawawala siya sa sarili niya. Hindi niya alam kung ano yung nailalagay niya sa gamit namin. Mga gamit, hindi niya alam kung anong dadalhin niya. Nakalimutan niya lahat na sinabi ko sa kanya.